Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Palapahan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa 2nd linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at ito po ay itinalaga ng simbahan para ipagdiwang din ang linggo ng mabathalang awa o Divine Mercy, ang banal na awa ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, sumaiyo ang kapayapaan. Tinatanggap niyo ba o... Kasi sa kwento natin sa ating ebanghelyo, ito ang ibinigay, ito ang bati ni Jesus sa kanyang mga alagad. At kung maalala po ninyo, nung panahon na naghihirap si Jesus, nung panahon na siya ay hinuli, ipinahampas, hinatulan ng kamatayan,
Nagpasan ng krus, ipinako sa krus, namatay. Nagtatago ang mga alagad dahil sa takot na sila ay susunod na. Iniwan si Jesus. Kung kaya, kung tutuusin, na kay Jesus ang lahat ng karapatan para magalit, para manumbat, para manisi. Pero hindi ito ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang sinabi niya ay, sumainyo ang kapayapaan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Ano ba sa English ang kapayapaan? Peace. Ano ba, paano ba natin sinasabi ang peace? Diba kapag meron tayong hindi kasundo, meron tayong hindi nakaayos, ang sinasabi natin, peace na tayo. Diba? Peace na tayo. So ganito, kaya nga, banal na awa, kaya mabathalang awa, dahil ang mismong nasaktan, ang mismong nasugatan, ang mismong naiwan, ay siya pa ang nagpalaya sa mga ito mula sa kanilang damdamin, yung regrets nila, yung alam mo yon, yung ayaw mo namang gawin, pero nagawa mong iwan ang taong tumanggap sa iyo, ang taong nagmahal sa iyo. Kaya yung damdamin, hindi ko alam kung alam niyo pa yung damdamin na yon na ayaw mo naman talagang lokohin yung asawa mo. Ayaw mo naman talagang iwan yung mga anak mo. Ayaw mo naman talagang gumawa ng ikasasama ng loob ng tao sa paligid mo. Kaya lang nangyari dahil may mga panahon na naduduwag tayo, nahihiya tayo, o hindi natin mapanindigan sa harapan ng maraming tao ang ating ugnayan sa isa't isa. At naiintindihan yon ng Diyos. May hinahanap yata si Kuya. Diba? Naiintindihan yon ng Diyos. O, sabihin nyo nga ulit sa katabi niya, sumaiyo ang kapayapaan. Okay. Sino ba niligawan niya? Okay. Balik tayo. Okay. Ayun na ha. So, kung nararamdaman ninyo at naunawaan ninyo, bakit nagtago ang mga alagad? Nakapinihid ang pinto. At 2 beses pang dumating si Jesus. 2 beses pa. Kasi meron pang hindi naniwala. Kaya yung sumunod na linggo, nagpakita ulit siya at sumainyo pa rin ang kapayapaan. Hindi niya pinagalitan ang mga alagad. Hindi niya ipinamukha sa mga alagad. No, tingnan niyo ko, di ba, nagniningning na ako ngayon. O kayo, ano itsura niyo? Walang ganun. Kundi pakikipag-ayos, pakikipagbati. Kaya ito yung isang magandang aral, no, na ibinibigay sa atin ng mabathalang awa ng Diyos. Tanggapin mo ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos at makakaya mo ding makapagbigay ng kapayapaan. Pero yung tanong nga, hanggang kailan ka magsasara ng pinto? Hanggang kailan ka magtatago? Kaya, masasagot mo na rin kung bakit hanggang ngayon hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Di ba ang gusto natin? Yung makakatulog ka ng mahimbing, gigising ka ng maayos, yung matiwasay na buhay. So bakit hindi natin nakakamtan yun? Bakit di natin nararanasan? Baka lang po, hindi pa tayo nagbibigay ng kapayapaan. Nasasalubong mo na ilang beses, ilang araw, ilang taon na, pero hindi kapayapaan ang bati natin.
kundi galit, paninisi. Hindi ko alam, no? Pero ito ang bigay eh. Ang mabathalang awa ng Diyos, sobra-sobra. Napakalawak. Inihahambing nga ito no, sa isang karagatan. Hindi mo masasaklaw ang karagatan. At hindi lang isang dakot ang awa ng Diyos, kasing lawak ng dagat. Kaya anuman ang nagawa natin o nagagawa natin, kapayapaan pa rin ang bigay ng Diyos sa atin. Tayo lang talaga yung, ay, hindi ako karapat-dapat na bigyan ng kapayapaan. Hindi ako karapat-dapat na patawarin. Tayo ang pumipigil. Kaya ayaw nating lumabas sa pinagtataguan nating mga emosyon. Minsan yung, bakit nakasimangot lagi? Bakit malungkot lagi? O kaya naman yung opposite, bakit ang gaslaw-gaslaw? No? Kasi nagtatago. May itinatago. Kasi gusto lang naman makaranas ng saya, kaya yung kagaslawan, yung labis na paggastos, doon idinadaan. Pero sa loob, nakatago pa yung kung ano man, na walang kapayapaan na hinahanap lang natin. So sana po, sa linggong ito, mas mabuksan mo rin ang iyong sarili sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, sumainyo ang kapayapaan.